The Bible says, "For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning." The title of our message, Different Kinds of Entanglement. It is possible that tayo na mga mananampalataya at tapat sa Panginoon ay minsan magkaroon ng matanikala, matali, magkaroon ng maling desisyon, maling akala, mga pagkakamali sa buhay. At minsan, yan ay napupunta sa palala, palayo, at pasama. Pero sa biyaya ng Diyos, ang tunay na ligtas ay nakakabalik. Sa biyaya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Panginoon, ay hindi niya tayo papabayaan na lumayo ng lumayo hanggang halos parang hindi ka na makilala. Gagawa siya ng paraan upang tayo ay hilahin niya pabalik sa kanyang piling. That is our relationship with God. That is the true. That is a true person who has a true relationship with Christ. Hindi pwedeng yung isang tao na entangle, no? Nagkabuhol-buhol ang buhay, nagkasama-sama, pero dati ligtas na siya. Kumbaga, alam na niya, kabisado na niya, at hindi na naging faithful talaga siya. Ang dami nang na-bless sa kanyang buhay. Biglang bumagsak. Tapos hindi na nakabawi. Merong mga ganun. Pero ang tanong natin, yung ba ay talagang sa Panginoon? Yan ang laging tanong natin. Yun ang pupuntahan ng ating isip. Kasi kung sa Panginoon yan, binabawi yan ng Panginoon eh. No man can pluck them out of my hand. No height nor depth, things present, things to come, shall be able to separate us from the love of God. Yan ay mga pangako ng Panginoon. Na nangyayari talaga yan, na andito tayo sa mundo. Nagkakaroon ng komplikadong mga problema. No? At kaya yung iba, ay yung madaling matisod, ay matitisod talaga. Yung madaling mapuna, ay maraming mapupuna. Pagka sinuri natin ang bawat isa, buhay ng bawat isa, marami tayong katitisuran sa bawat isa. Hindi pwedeng merong perfect sa atin. At sasabihin yan ang Kristiyano. Yan talaga. Yan ang totoo. No? Sa surface, makikita mo. Yan ang totoo. Yan ang Kristiyano. Ang ganda ng buhay niya. Pero God knows our failures. And only He knows our stumblings. No? Kaya, ang isang tunay ay never magmamalaki na straight ang buhay niya. Yan ang isa sa mga mark of a person who really has a close relationship with God. He knows himself because God reveals it to him that you're nothing. That is always a constant realization of those who walk closely with God. If you're walking closely with God, you will always feel you're nothing. God is everything. You are dirty. God is holy. Mararamdaman mo lagi yun. Pero pag malayo ka sa Panginoon,
Meron kang feeling na banal. Malayo eh. Ang feeling mo, okay ka lang. Kasi malabo eh. Malayo ka kasi. So malabo yung tingin mo na nakakasunod ka sa mga sinasabi niya. Kumaliwa siya. So kumaliwa ka, yung pala, dumiretso siya. Akala mo lang kumaliwa. No? Ang tawag doon, parallax. If you are familiar with the term. Parallax. No? Medyo naduduling ka. It's as if this is going there, but actually it's going straight. But because you are far away. Pero pag tiningnan mo yung very near, very close, yung pala yun. Yun. So, off balance, parallax, yan ang mga nangyayari sa atin. Entanglement. And we ought to be aware so that we will not be boastful. Pag hindi ka aware niyan, mayabang ka eh. No? Magyayabang ka sa accomplishments mo, sa mga blessings mo, sa mga nangyayari, sa mga humahanga sa'yo. No? Lagi kang, ay, pambihira, hanga sila sa akin. Mga sinasabi mo, nakanganga sila. Sige pa. Sige pa, more. Oh, wow, ganda nung sinabi mo. Lagi ka naghahanap ng show na pag in the end, ikaw ang bida. Pag in the end, ikaw ang bida, you are one of the lowest saints. No? Kasi binida mo yung sarili mo. You are one of those who are least, very, very small ang tingin sa'yo ng Panginoon kung tunay kang saved. So, huwag tayong magmamalaki, huwag tayong magmamapuri, huwag nating iisipin na nakakalamang tayo, nakakataas tayo, mas marami tayong nagagawa. No? Ilang beses ko yun narinig. Ilan na ba nasolvin mo? No? Parang, porkit siya, araw-araw, humahayo. Nagmamalaki siya doon sa mga nasa office lang. No? Nagpe-pray ka ba? Ilang oras ka ba mag-pray? Yun. Paramihan, pahabaan, padamihan ng luha. Di ba? Paramihan ng nai-invite. Magkano ka ba mag-tithes? Yun. So, laging more is better. No. In the kingdom of God, closer walk with God is better. And the closer you walk with God, you will notice that after you give, you have given nothing. After you have invited, you have done nothing. It's all the Lord's work in your life. Once you are increasing, you say, hindi maganda tong nararamdaman ko. Dapat i-reduce ko yung aking tenga. No? Hindi yung effort, hindi yung work, kundi yung tenga. Nararamdaman mo, lumalapad tenga mo eh. Nararamdaman nyo na ba minsan yun? No? Kumakapal yung tenga mo, parang tinurok ng Novocaine. Alam nyo ba yung Novocaine? Ang kapal. No? So, that is the problem of entanglement. Kaya nga sabi rito sa 2 Peter, if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. So meron ka ng knowledge, meron ka ng baptist ka na, may profession of faith ka na, meron ka ng participation, meron ka ng ministry, you have escaped the pollutions of the world. So medyo you have a clean life. You have a moral life. Pag tiningnan, sila adulterer, sila ako hindi. Hindi ko ginagawa yan. Nadidiri ako sa mga adulterers, fornicators, idolaters, gay. Nadidiri ako sa mga ganyan. I have escaped the pollutions of the world. At
usually, yung mga nagmamapuri dahil they have escaped, they are entangled. Ilang beses natin nakita yan. No? Yung mga nagpipreach against suicide, nagsusuicide. Sipin yun. Yung isang pastor ng mega church na ang kanyang ministry outside the church, meron siyang call center, suicide helpline. One day, inihintay nilang lumabas from behind the pulpit, hindi lumalabas. Time na para lumabas siya. Yung pala, binaril niya na yung ulo niya dun. Pero siya yung counselor na mga nagsusuicide. Yung anti-gay, may gay lifestyle na secret. No? Kaya hindi ako masyadong anti-gay. Baka mamaya. No? So, yung mga mga moralists, adulterers, sila rin yun na-entangle. No? Kasi pagka pinagmalaki mo na yan as one of your gifts and one of your something na unmovable ka na. Hindi ka na matitinag dyan sa faithfulness mo sa Panginoon. Andun ka na. No? Sa buhay, ika nga, you have arrived. Yan. Ito na ako. Andito na ako sa level na to. Kayo, andyan pa lang. Yan. May mga ganun, ano? Yan ang mga natatrap ng kaaway. So that they are again entangled therein. At ang masama, they are overcome. Alam niyo overcome, overtaken. No? Na-entangled ka, tapos na-overwhelm ka. Nabuhol ka, entangle nabuhol. Pagkatapos, ang hirap ng ma-unravel. No? Meron ba kayong mga nabuhol na ginupit nyo na lang? Kasi, ang hirap, tanggalin yung buhol. No? So, they are overcome. So, what happens? The latter end is worse with them than the beginning. The latter end. Ano ba ang beginning? Ang beginning mo is good, faithful. Ang beginning mo is growing up. Removing yung mga sinusuka mo, no? Yung mga gawain ng mga unsaved, tatapon mo na yan, leaving it behind. Nagre-repent ka every day. Ay, hindi na. Inom tayo. Ay, wala na yan. Hindi na. O ano tayo? Punta tayo sa isang bar. Ay, hindi na. Iniwan ko na yan. O, Yossi. Hindi. Tatanggi ka na ng tanggi. Nangyari sa'yo? Na-save na ako eh. Wow! Bira. Gusto ma-save din. No? So, soul winner ka pa. Na-save ka pa. Soul winner ka pa. So, you have escaped the pollutions of this world. But that is your beginning. But the latter end, once you begin to be entangled, nagsawa eh. Nagsawa sa pagpapakabanal. Yun ang nagpipilit magpakabanal. Magsasawa ka talaga. Pag nagpipilit ka lang. You are going about it in the energy of the flesh. Possible yun eh. No? Possible yun na you mimic the language of the holy. What we are preaching here, what we are doing here, our lifestyle, pwedeng gayahin eh. No? Nakikita naman natin eh. Yung iba gumagaya pero hindi talaga nila makuha eh. Ba't mo nga ba ginagawa to? Diba?
So, halimbawa, kagaya ngayon, ang tindi. We just stepped into a different kind of survival of the fittest Sunday style of service. No? Meron tayong 9:00. Tapos dinedemand pa nung pastor na bago mag 9:00, nandito na kayo lahat. Yung 9:00 nga, hirap na kami, pastor eh. Bago pa mag 9:00. Diba? Diba? Lalo na kung ang bahay mo, isa lang ang CR. Tapos 5 kayo. Sipin mo yun. Bago mga 8:30, nandito na kayo. Ibig sabihin, 6, naliligo na, nag-aayos na, nag-aalmusal na. Lahat busy na, kumikilos na lahat. Hindi yung 6, gaganon pa lang. 6 pa lang naman eh. Pagdating nung 8, 8:30, dapat nasa church na tayo. Bilisan maligo! Malilate na tayo! Bihira, yan. Pagka habang palapit ng palapit yung 9:00, tsaka magmamadali. Isa lang ang CR. Anong solusyon? Kumuha kayo 2 CR. Di ba? Doon kayo bathroom. Yung shower room na may yung tarpaulin. Para hindi tayo nalilate. So, yun. Okay. So, 9. Masaya tayo. Mag-ano ka pa? Ha? Magpe-prepare ka pa. Ikaw pala special number. So, habang may nagle-lesson dito ng Sunday school, doon ka muna sa baba. Naririnig ka namin dito. Di ba? Kasi hindi ready eh. Okay. So, everything went smoothly. 12 o'clock, 1 o'clock. Tapos, pahinga. Ang bihira. Yan, uuwi ba ako? Ano bang gagawin ko? 4:00 pa ulit. Di ba? Dati, dire-diretso. Tapos na. Uwian na. Bahala ka na kung saang mall ka pupunta. Ngayon, 4 hanggang 6. Kaya mo? Anong sagot doon? Kaya mo? Kakayanin po. Di ba? Kahit di ko po kaya, kakayanin. For the Lord. Kasi para sa Panginoon yan eh. Ngayon, meron kayong, pastor, pwede po ba na ganito, balik natin yung dati? Sige, tingnan natin. Di ba? Wala naman tayo. Hindi naman yan, wala naman sa Bible na kailangan ng 6:00 ang service eh. Diskarte lang natin yan to accommodate all kinds of ministries. Pero, yun nga, paalala ko sa inyo, noong kami nag-uumpisa sa church, hanggang 11 kami sa church. Yun ang huli, choir practice. Nag-uumpisa ng 8, at dahil perfectionist yung choir director, 11 kami umuwi. Tapos, ang sabi pa, pag uwi nyo huwag kayong partner-partner. Na-offend yung mga unsaved dyan, Tingnan mo yung mga Baptist, partner-partner. Yun. So, di ba? Ang daming mga... Kaya mo ba yun? Yun ang tanong eh. So, umpisa siguro, sige, kaya yan. Pero pag ginagawa mo na yan ng ilang taon, may entangle ka na. Kaya andyan na, may mga Baptist na nagkakaroon na ng buntis na bago, di ba? Tapos, yun. Merong mga Baptist na bumalik na sa alak. May mga Baptist na nagkatolik ulit. May mga ano. So, kasi hindi kaya eh. Bumabalik. Entangled. Ngayon, paano mo nalalaman kung sino yung totoo? They are not overcome. Hindi sila yung pagkabuhol nila, natatanggal ulit yung pagkabuhol.
Kasi Panginoon ang nagtatanggal ng buhol natin. Hindi natin kaya yan eh. 'Di ba? Yun ang Panginoon talaga ang umaalalay sa buhay natin. No? Pero pagka sariling diskarte mo lang, nagpapakabaptis ka lang, you will be overcome. And you will find out, hindi ka pala totoo. At ang you will find out later na mas masaya ka pala na hindi na uma-attend. Kaya may mga kaibigan ako na hindi na uma-attend eh. Lalo raw silang na-bless. Ang galing, no? Lalong na-bless. Nadagdagan ng kita. Kumita sila nung hindi na sila uma-attend. No? Tingnan nyo nga, Brad. Nung di na ako uma-attend, pinagpala ako ng Panginoon. No? Sino ang Panginoon mo? Di ba? So, yun ang mga problema ng entanglement. So, pagka ganun ang nangyari sa'yo, na tumigil ka, tapos, yung pagkabuhol mo, na tuloy-tuloy na sa mundo, na-overcome ka na, hindi ka nagustuhan mo na yung buhay na buhol-buhol. No? Titira ka na sa buhol. Kasi, masarap pala ang buhol. Di ba? Magiging kang buholano. Yan. Pag may member dito, taga saan ka? Buhol. Entangled, biblical ka. Okay. So, kinokondemn yan. The latter end is worse. Hindi maganda yan. At pagka ikaw ay entangled and overcome, that is worse. And that is bad, that's evil, that is doubtful. That is making the name of God to be blasphemed by the enemies of God. Kasi andyan ka na, kilala ka na, biglang laglag ka, tapos punta ka dun sa buhay na hindi totoo. No? Opposite nung dati mong ginagawa. Yan. Kaya ito talaga, marathon. No? Ang buhay ng tunay na Kristiyano, it's a marathon, pero ang tunay, bit-bit ka ng Panginoon. Hindi ka yung tumatakbo mismo. Parang nag-e-effort ka lang, pero hindi mo alam, dala-dala ka ng Panginoon hanggang sa finish line. Kaya, nakakaya mo. Napapagod ka rin. Nararamdaman mo rin ng complications. Pero, nakakapunta yung mga sa Panginoon, nakakadating sa finish line na with all joy. Because it's God who carries us through. Pero, samantalang yung gumagaya lang sa marathon na yan, no? Siyempre, hindi lang nakikita yung Panginoon, they're running the race, mamaya laglag, tapos di nababangon, quit na. Nagtataka sila, bakit nakakaya mo yan? So, meron sa atin, di ba? 30 years old, 30 years ka ng Kristiyano. Yung iba, 40 years ng Kristiyano. Hindi naman yumaman. Hindi naman nakinabang sa church. Hindi naman naging pastor. No? Wala namang nakakakilala sa kanya. Minsan kasi, yung naging famous ka, minsan nakakabigay ng energy yan magpatuloy. Yumaman ka, naging famous ka, no? Nakagawa ka ng libro, tapos nakilala ka ng buong mundo. Or singer ka, tapos ang daing mahanga sa'yo. Minsan nagbibigay yan ng energy para magpatuloy. Pero kung unknown ka, tapos nagpapatuloy ka, at dumadagdag ang influence ng Panginoon, nasasaturate ka ng Word of God. And only God knows it. The world
does not know it. The most of the members of the church does not know your growth in the Lord and your work, your labor of love in the Lord. Hindi ka papansin. But you keep on doing it. And you're never tired until the end of life comes. Yun ang mga totoo. At naiiwasan yung entanglements. Natatanggihan nila. Makikita mo yung grace of God. No? Sa mga buhay ng mga ganyan, yung mga hindi masyadong kilala, hindi masyadong papansin, pero kilalang kilala sila sa langit. Kasi yung works nila ay pumapailan lang at nanonotice ng Panginoon. Yun. Because God looks not at the appearance, but God looks at the heart. Yun. So yung entanglement, no? Marami yan. Sabi ng isang verse, the carnal mind is enmity against God. Romans 8:7. So, minsan, ay member ng church, pero may carnal mind. So, wag nating gayahin yung carnality ng isang tao. Carnal jokes, carnal moves, carnal habits. Ang gayahin natin, yung spirit. Diba? Yung spiritual life. To be carnally minded, sabi ng Romans 8:6, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, yan yung mga entanglement. Yung member ka na ng church, pero ang isip mo ay, enjoyment mo ay carnality. Yan. So, halimbawa, nag-uusap tayo tungkol sa Panginoon. Diba? Meron tayong circle dyan, circle dyan, circle dyan. Pinag-uusapan natin ang Panginoon, ang prayer, ang Word of God. Biglang may papasok ang pag-uusapan si Duterte. Pag-uusapan yung EJK o Kongreso. Pag-uusapan ay si Trump. No? Di ma-diskaril yung usapan. Kasi may alam din tayo. No? Anong technique para hindi tayo ma-diskaril? Nag-uusap kayo tungkol sa prayer. Biglang may pumasok. Oh, si Trump, no? Tindi, no? Pagdating ni Kash Patel, FBI director, yan na talaga. Magbabago ang mundo. Yung no? Syria, binomba, no? Ganun ba, Brad? Ganun sagot ko eh. Pagka iniiba niya usapan. Ganun ba, Brad? Tila, Panginoon talaga. Yun, biglang cambio sa Panginoon. Balik sa Panginoon. May nagbenta sa amin ng isang bote na pangpatigas daw ng buto ni Luz. 24,000 isang bote. Tindi, no? Yung di dalaga, may asawa na 4 anak. Sabi niya, 4 na ho anak ko eh. Yan ho ang pinangsusupport namin sa yung pagbenta niyan. Kasi marami ngayong may ganyan na problema. Ganun ba? Sabi niya. Pwede bang video online? Pwede. Anong number? So, nung sinend ko na, success na. Ito na, 24,000 na andyan na sa account mo. Tindi ngayon, Yung digital na lahat. Di na kailangan puntang bangko. Yan yung Antikristo yung mark of the beast. Alam mo na ba yun? Ano siya? Tapos doon napunta yung usapan namin. Tapos sabi ko, in the end, sabi ko, kontakin mo ako Baka gusto mong mag-Bible study sa inyo. Baka gusto mong interesado ka doon sa pinag-usapan natin, yung digital. Kasi pagdating niyan, delikado. Pag nagpataka niyan, delikado ka. Kaluluwa mo, delikado. So,
Pwede natin gawin yun in every conversation. In sino man yung kausap mo, i-derail mo papunta sa Panginoon. Hindi papunta sa carnality. Yun. Kasi pwede ka ma-entangled sa carnal mind, carnal world, politics. Pero pag spiritually minded ka, nag-iisip ka lagi, may bago kang kausap, paano ko kaya siya dadalhin sa paanan ng Panginoong Hesus? Yun lagi ang nasa isip mo. Hindi yung anumang ibang klase na sa carnal. No? So, marami pa to, but different kinds of entanglement will always happen. And minsan mapagkakamalan natin na unsaved. Minsan naman ang pagkakamalan natin saved, unsaved pala. Kailangan lang ma-identify natin ang ating sarili na tayo ay hindi entangled sa mga ganyang bagay. At yung ating loved ones, yung ating churchmates, pagka na-entangle, magkaroon tayo ng firm stand. Huwag nating samahan. No? Huwag din nating pagalitan agad. Kausapin natin na, Brad, entanglement yan na. Ngayon, kung ayaw mong maging mukhang super spiritual, Brad, pumunta ka pala sa Bohol. Ba't napunta sa Bohol? Usapan natin. Kasi, entanglement yung sinasabi mo sa akin eh. Yan. So, may code word ka muna, para hindi siya ma-offend agad na, yabang naman ito, kala mo sino spiritual. So, meron kang segue. No? Okay? So, mga kapatid, I encourage each and everyone to avoid entanglements. Tayo po tumayo.